Hi guys, what's up, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layug. For today's video guys, aalisin ko yung higaan namin na yan. Dahil si Sed ay gumagapang na at marunong nang umakyat-akyat, delikado na para sa kanya. At syempre, nakakapagod na rin magbantay kaya nagdesisyon na akong alisin ang higaan na yan. Kahit gabi na guys, nagdesisyon na akong tanggalin yung higaan na yan guys para kinabukasan paggising namin okay na. Ganyan talaga ako mag-trip sa sarili ko guys. So ayan guys, nakatayo na yung higaan namin guys dahil ilalagay ko lang siya sa gilid ng dingding namin. Plano ko talaga yan guys, ipabaklas na lang yung higaan na yan, pagawa ko na lang sana ng cabinet. So dahil nang hinayang ako sa higaan na yan guys, dahil napakaganda ng paggagawa niyan guys, nag-isip na lang ako ng paraan guys kung paano ko siya matatanggal sa sahig nang hindi sinisira. So ayun na nga guys, naisip ko siyang ilagay na lang sa gilid, ipatayo na lang ng ganyan para itabi na lang sa gilid ng dingding namin. Sinukat-sukat ko pa yan guys sa dingding namin kung kasya siya pag pinatayo dyan. So ayun, kumasya naman guys, natuwa ako. Kaya dali-dali kong inasikaso guys para matapos agad. Dahil gabi na yan that time guys. 9 PM na ata kami nag-start nyan guys. Buti na lang talaga, mabilis lang siyang iusod guys kahit mabigat siya. Okay na sana kaso lang pasmado ata yung videographer ko. Pagpasensyahan nyo na guys yung video ko ha. Ganyan na talaga yan, wala na tayong magagawa, pasmado na talaga. Charot, hindi siya pasmado guys, malikot lang talaga yung kamay. Si Shanshan kasi yung nag-video nyan guys. Pero in fairness, okay naman yung video niya, nakasunod naman sa akin kung saan ako pupunta. Malikot lang talaga yung kamay niya guys. Pwede na pagtiyagaan. So ayan guys, back to topic na. Ayan, nasa gilid na yung higaan guys, wala na siya sa sahig. So safe na si Sed. So ayan, hilahin ko lang yung Dora box na yan para iharang ko dyan sa higaan na yan para in case of emergency. Knocks. Safety first ba? Ako lang nagbubuhat lahat guys dahil wala pa yung asawa ko dyan, pauwi pa lang. Nagmamadali na rin ako niyan guys dahil pauwi na siya, nakakahiya naman pagdating niya makalat pa. Nakakatuwa talaga na naisip ko yung itayo dyan sa gilid na yan, yung higaan na yan. Nakakatuwa na hindi ko na siya kailangan sirain para lang matanggal dyan sa loob ng bahay. Kasi naisip ko guys, kung sisirain namin yung higaan na yan, napakasayang talaga. Ano ba yan? Paulit-ulit. Kasi guys, naisip ko, ngayon lang naman baby si Sed, pag natuto na siyang maglakad, hindi na namin kailangan humiga sa sahig. Pwede na namin ulit gamitin yung higaan na yan guys pag naglakad-lakad na si Sed. So ayan, lilinisan ko na yung sahig guys dahil ilalatag ko na yung foam na gagamitin namin. Wow! Kung nakikita nyo si Sed nagising na guys, umiiyak, gusto nang magpakarga na naman sa akin. Kaya grabing madali ko dyan guys dahil natataranta na ako sa iyak ni Sed, nilalakasan niya na. Ganyan kasi yan guys, pag may ginagawa ako talagang iiyak siya ng iiyak. Gusto niya karga ko siya habang may ginagawa ko. Napakagaling na bata talaga na yan. Kaya ngayon lagi nang sumasakit yung mga braso ko dahil kay Sed. Minsan gusto ko na siyang itali sa katawan ko para hindi na kami maghiwalay. Sana all hindi naghiwalay. Grabe kasi yung alikabok niyan, ang kapit sa sahig. Ang pangit pa ng walis namin, hindi nakakakuha ng dumi, pabalik-balik ako sa pagwalis. Kaya kailangan lang talaga ng tiyaga para may nilaga. Ngek na uwi sa ulam. Gutom na ata. Pero sa totoo lang talaga, nakakagutom talaga maglinis ng bahay. So ayun guys, kung nakita nyo, nilagyan ko muna ng plywood yung sahig bago ko nilapag yung foam. Dahil sa totoo lang guys, ayoko talagang mahiga sa sahig. Dahil napag-alaman ko, kahit gaano kakapal yung foam, tumatagos pa rin yung lamig na galing sa sahig guys, papunta sa baga natin. Kung hindi lang talaga kailangan gawin yan guys, hindi ko talaga gagawin yung higa kami sa sahig. Nilagyan ko rin ng puzzle yung ilalim ng foam guys dahil maliit lang yung plywood. Kaya once na natuto na maglakad si Sed guys, ibabalik ko na yung higaan. So pansamantala guys, plano ko bumili ng plywood yung makapal na para safe kami. Kasi ngayon guys, nag-aaral pa si Sed maglakad. So medyo matagal-tagal pa yung aantayin namin makalakad si Sed. Kaya kailangan muna namin bumili ng proteksyon namin sa likod.
Siyempre, bilang nanay, isipin ko lagi ang kaligtasan ng aking mga anak, Nags. Murag true. Totoo yun guys, hindi yun biro. Kaya yung mga mahihilig gumiga dyan sa sahig, nasa pin lang ay kumot, banig, etc. O mag-isip-isip na kayo, delikado yung ginagawa nyo. Hala, bakit may pagbanta? Pero seryoso yun guys. Napanood ko sa YouTube yun guys, doktor pa ang nagsabi. Sabi pa nga, kahit gaano kakapal yung foam, hanggat hindi nakaangat sa sahig, delikado pa rin. Na-notice ko naman based on my experience. Kasi nung minsan guys, nahiga ako sa sahig guys, nabanig lang yung sapin. Sumakit yung likod ko guys kinabukasan. Ibig sabihin, delikado talaga mahiga sa sahig. O siya, dami ko nang sinasabi, back to topic na tayo guys. So ayan, nalatag ko na dyan guys yung foam namin. Malinis na dyan banda. Ayan. Tuwang-tuwa na si Sanya dahil malawak na yung tatakbuhan niya guys. So dyan sa kabilang banda, napakadami pang dumi guys. Yan pa yung lilinisin ko. Nakakapagod na sana kaso lang no choice. So ako lang ang maglilinis talaga. Baka pag inutos ko kay Sansyan yan guys, ay mekos-mekos lang niya. So ayan, dahil karga ko pa si Sid guys, nililibang-libang ko muna siya. Tamang video muna ako guys habang hawak ko si Sid. Habang nag-iisip rin ako kung paano ko linisin na mabilis yan guys dahil gabi na. So ayan, tinry kong ilapag si Sid guys kung okay lang sa kanya. O diba, ang sama pa ng tingin niya. My God, Sid, huwag mo akong titingnan ng ganyan, dami ko pang gagawin. So ayan na nga guys, naawa na siya sa akin. Sabi niya bahala na daw ako sa buhay ko. So ayan, dahil nagmamadali na ako guys, inuna ko ng punasan yun dyan sa gilid para malagyan na ni Sansya ng puzzle. Nakakapagod na talaga. Pero mamaya pag natapos to, pag malinis na, ang sarap ng matulog. Pinupunasan ko ng basang-basahan guys yung sahig namin kasi ang daming alikabok na galing doon sa gilid. So kung nakikita nyo yung klipatra namin guys, pinatagilid ko na lang dyan sa gilid dahil wala nang space. Ang liit kasi ng bahay namin. So ayan guys, pinamadali ko na si Sansyan mag-puzzle dahil sa totoo lang inaantok na daw siya. Kaya nakiusap na lang ako sa kanya na tulungan niya muna ako mag-puzzle lang. Buti na lang si Sid behave. Na-amaze ata kasi malawak na yung gagapangan niya. Kaya dead man muna ako sa kanya. Hindi na ako matatakot kahit saan siya gumapang kasi safe na siya. Aba, pakaway-kaway pa si Sansya na kahit antok na. Naman si Sanya, gusto pang magpaharot. Pasaway na bata. Tuwang-tuwa ang babaita. Ay, buti na lang nandyan si Kuya Sansya namin. Ang sipag, Nax. Edi wow, sana all masipag. Masipag now, dabog later. Yan si Sansyan. Si Sid amazed na amazed pa rin sa lugar niya. So busy pa kami guys sa kakapuzzle. 11:24 na ng gabi. Sabi sa inyo, dabog later yan eh. Inaantok na siya kaso lang walang tulugan hanggat hindi natatapos. Damay-damay na to. Pag may baby talaga sa bahay guys, kailangan ganito. May puzzle lahat. So guys, ayan na guys. Tapos na. Yan. Malawak-lawak na yung laruan ni Sid guys. Sid! Uy, saya-saya! Ache! Galing nga! Yan, dito kami matutulog guys. Yan. Para pag nagising si Sid guys, natulog pa ako, hindi ako malimpungatan. Hindi siya malalaglag. Yan, kasi nasa sahig na kami. Ewan ko lang kung ma-disgrasya pa siya. Puro puzzle yan guys, yung sahig namin. Ayan. So dito na lang namin yan siya babantayan guys pag umakyat yan siya dito sa higaan na to. Pero mababa lang naman siya. Tsaka dito.
kulang yung puzzle. Natapos din guys ang aking general cleaning. Yan, happy ang mga kids. So natapos ako guys, 11:54 na, mag-alas 12 na ng gabi. Diyos ko. Kaya mag-asikaso na kami. Hilamusan ko na yung mga bata-batuta na yan para matulog na kami. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga video. Bye! Love you all. God bless. Ingat kayo palagi. Mwah! Hi guys. So ayan si Sed guys, umaakyat na sa higaan. So hindi na ako natatakot guys kasi marunong na siyang bumaba mag-isa dyan. Hindi ko na kasi magawa ng paraan yung higaan na yan guys dahil wala na talagang mapaglagyan. Wala nang space. Mababa lang naman yung higaan na yan guys. Kumpara mo dun sa isang higaan na tinanggal ko.